Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben. Alam niyo, pagkatapos yung video content ko kahapon, alam niyo, masaya ako at medyo malungkot din dahil masaya ako dahil maraming nagkomento dito sa video ko. At karamihan po yung mga nagkomento wala pong respeto sa akin bilang isang nagbibigay sa inyo ng eksplanasyon o kwento. Alam niyo 72 years old na ako. At itong mga nagbabasa sa akin baka 20, 30 years old lang sila. At sinasabi pang manahimik na lang ako. Bakit ba ako mananahimik? Gusto ko itong ginagawa ko eh. Masaya ako. Alam niyo, dati akong guro. Gustong-gusto ko yung magsalita ng harap ng camera. Kaya niyo bang magsalita sa harap ng camera at magsalita at sasabihin niyo kung ano yung nasa isip ninyo? Diba? Yung mga iba, sinisiraan nila yung credibility ko. Eh, nakatapos po ako ng kolehiyo, masteral degree ako, holder, at saka maayos naman ang trabaho ko dati. Kung gusto niyo mag-research, edi tignan lang din niyo yung mga videos ko rito. Kasi nandun lahat yung mga explanation ko kung sino ako at kung ano ang kalagayan ko sa society. Alam niyo, tuwan-tuwa nga ako dahil sa tingin ko maraming nakapanood yung video ko kahapon. At dahil maraming nanood, maraming mga komento, pero pansinin ninyo, lahat ng komento ninyo ay sinagot ko. Lahat-lahat yan. Umaabot yata ng mga 200 o 300 plus yung komento na sinagot ko at isa-isa ko silang sinagot. Alam niyo, pag ito mga reaction video na ito, normal lang naman yan. Hindi lang naman ako ang nagbigay ng reaction. Ang dami-dami. Tingnan niyo, mag-scroll kayo sa YouTube channel kung ilang taong vloggers ang nag-explain kung ano ang nangyari. Ako, hindi lang ako marunong sa mga pag-download ng mga video eh. Sana iniligay ko dito sa tabi dito para himay-himayin natin kung ano talaga yung nangyari. Pero alam ko naman na marunong kayo sa YouTube channel eh. So, bahala na kayong manood doon sa ano. Pero ang obserbasyon ko at opinion ko ay hindi ko babaguhin. Scammer talaga si Sampaguita Girl. At kine-question nyo yung pag-iimbestiga. Investigador ako dati. Ilang taon yan. Hindi kayo kasi nagre-research eh. Tungkol sa akin. Ako, tumatawa na lang ako. Kahit i-bash ninyo ako, walang kwenta yung mga bash ninyo. Hindi ninyo ako kilala. At saka sa tingin nyo ba, kumikita ako dito sa YouTube channel ko? Wala akong pakialam kung kumikita ako o hindi. Hindi ko kailangan ng pera. Malaki ang pensyon ko. Meron akong negosyo. Meron akong mga perang nakaimbak at naka-invest. At kada buwan nagbibigay sa akin ng interest. Kaya hindi ko kinakailangan. Bariya-bariya lang ito. Huwag niyo akong i-bash dito sa YouTube channel ko. Manood na lang kayo. Kung meron kayong masasabi, okay lang. Kung negative, okay lang. Iko-correct ko yung sarili ko. Pero, kung didiktahin niyo ako na iko-correct ko yung sinasabi ko at sasabihin niyo, mali ako, baka kayong mali. Hindi kayo marunong mag-intindi ng opinion ng isang tao. Hindi kayo marunong mag-intindi
kung ano yung obserbasyon. Kayo naman, bigla-bigla lang kayong ganito, meron ka bang anak, ganito. Yung mga anak ko, professional na lahat sila. Meron akong mga apo. Maayos ang pag-aaral nila. Bakit? I-experience ko bang yung mga anak ko para magtinda ng sampagita, kalokohan. Nung kabataan ako, nagsishine ako ng sapatos. Nung ako'y bata pa. Grade 1 ako, nagsishine ako ng sapatos. Magkano yung binibigay sa akin ng isang sapatos para ishine ko? 5 sentimos. Hindi lang yun. Nagtitinda rin ako ng periodiko nung unang panahon. Ang periodiko noon, 10 sentimos. Magkano ang kita ko doon? Baka 1 centavo lang sa isang newspaper na nabebenta ko. Hindi lang newspaper. Doon sa Ilocos, meron kaming banawag. Yun, nagbebenta ako. Banawag! Periodiko! Ganon, sumisigaw ako. Umagang-umaga yan. Sa tingin nyo ba, nabebenta ko lahat? Hindi. Kung minsan nabebenta ko, kung minsan, hindi. Talagang ganun talaga. Alam ko yung hirap nung unang panahon. 1960s, pinagdaanan ko yan. 72 years old na ako. Dapat may respeto naman kayo. Mas marami akong experience sa inyo. Kaya kayo, kung gusto nyo mag-comment dito, it's either positive, magandang suggestion, at i-correct nyo ako, okay lang. Alam nyo, lahat naman tayo nagkakamali. Kagaya ng security guard na yon. Nagkamali siya. Mali yung judgment niya. Pero, hindi natin alam kung ano yung sinabi ni Sampaguita Girl sa kanya na yun ang dahilan kung bakit pumutok yung butsi ni Kuya Guard. Hindi natin alam yun. Pabayaan natin yung pulis na mag-imbestiga. Pero palagay ko, yung pulis tamad Sorry to say it. Pero mabagal ang investigasyon. So ako naman, sinagot ko lang lahat yung mga komento ninyo. Whether binabas nyo ako, okay lang. Okay. Alam nyo, maliit itong YouTube channel ko at ginawa ko itong YouTube channel na ito. Isa lang ang dahilan. Gusto ko lang na magsalita sa harap ng camera at sasabihin ko ang opinion ko sa mga balita o yung mga nangyayari sa paligid natin. Yun lang. Gusto ko lang magkwento. Gusto ko lang magsalita. Alam niyo kung bakit? Merong sakit na demensya para sa mga matatanda kagaya ko. Para hindi ka maagang magkaroon ng sakit na demensya, itong demensya kasi nakakalimutan mo na kung anong ginagawa mo. Ito ay exercise ng kukote ng isang tao. Yung pagsasalita, pagbabasa, pagre-relax, pagsasagot mo yung komento, at iba pang bagay. Yun po ang exercise ng ating utak. Magsalita ka, sumagot ka, at saka magbasa ka o manood ka ng mga videos. Hindi ka agad na magagalit ka kaagad sa nagbibideo o vlogger. Huwag ganoon. Huwag niyong patayin yung messenger. Ang issue, ang pag-uusapan natin, ano ba yung issue? Tama ba yung ginawa ni Sampaguita Girl? Tama ba yung ginawa ni Kuya Guard? Dapat yun ang mga tignan natin. Bakit nagkaganito si Sampaguita Girl? Bakit ang tapang-tapang niya magampas ng Sampaguita kay Kuya Guard? Ilang beses siyang hinampas. Ordinaryong tao, malaking respeto mo sa mga taong naka-uniforme. Lalong-lalo na yung security guard. Alam niyo, nagmamay-ari din ako ng security agency Kaya alam ko yung trabaho ng security guard. So, respetuhin natin lahat ng tao. Nire-respeto ko yung Sampaguita Girl, pero mali yung paraan para maghanap buhay siya. Nandilid lang siya ng tao. Pinapakita niya, bata pa siya, high school pa siya. Na mahirap. Yung pala college, scholar pa siya.
E di ibig sabihin, may kaya sa buhay yan, yung tao na yan. Oh. So mag-isip-isip naman kayo, mag-observe kayo. So ganun lang po ang ginagawa ko araw-araw. Magkwento para exercise ng ating utak, ha, para hindi tayo makakalimutin. So, yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito at reaksyon ko sa mga taong nagbabasa ko at sa akin at sa yung mga tao nagbibigay ng komento doon sa YouTube content ko or video content ko kahapon na ipinablis ko dito sa YouTube channel na ito. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye! Saludo ako sa inyo.